Good morning, sir. I'm Angelo with Prezi Pascual of DSME 3D. Now I'm going to present or discuss what topic we tackled in our previous meeting. Ang topic natin ay armature windings and generated EMF. Ito siya. So may formula siya. EG equal to Pons over 60 times armature times 10 to the 8th power. Ang EG niya ay, ang hinahanap natin sa formula na yan ay ang total generated EMF. Ang unit niya ay volts. And then ang P naman, number of poles. Tapos yung flux per pole, yung parang O na may slash. Ang N naman ay speed of armature. Ang unit niya ay revolution per minute. Ang say naman ay total number of armature conductor. Over 60, yan ay constant, nakalagay na sa formula. Ang A naman ay number of armature in parallel paths. Times 8, yan din ay nakakonstant na. All of this parameter here in the numerator is directly proportional to the generated EMF. So yung Pons natin sa taas, yung numerator ay directly proportional sa EG, sa generated voltage. So anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, kapag ang ating numerator sa ating formula sa taas ay tataas siya, sir. Pag tumaas yung Pons, tataas din yung na-generate niyang voltage. Tapos maia-apply ito sa real world. Sa denominator naman, ang number of paths ay inversely proportional sa generated voltage. Pag bumaba ang number of armature, yung A dito sa denominator, tataas naman yung generated voltage kasi inversely proportional sila. Tataas tong armature, bababa naman tong EG. Tandaan natin ang numerator, kapag ang Pons ay tumaas, tataas din ang generated voltage. Pag naman sa baba naman, bumaba, tataas din naman tong generator. Kung mapapansin natin ang formula sa numerator, ang number of poles, flux per pole, speed of armature, total number of armature, sila yung sinasubstitute natin from the given. Ang denominator naman, yung number of armature lang, yung A lang, yung nilalagyan natin ng value kasi constant na yung 60 times 10 to the 8th power. Dito naman tayo sa frequency of generator. It's defined as the number of occurrences of a repeating event per unit of time. It can also be defined as cycle per seconds. So dito, frequency is the rate at which current change direction per seconds. It is measured in hertz. Ang unit niya ay Hz, an international unit of measure where 1 Hz is equal to 1 cycle per seconds. Ang frequency, yun yung dalas natin na ginagawa natin, no? So sa generator naman, ang frequency, current change in direction siya. Nag-change siya in direction, ang unit naman niya ay seconds. Ang unit dito ay hertz. I mean, yung seconds, kasi nga, yung pag nilagay sa formula, ay yung sagot natin ay naka-hertz na siya. Hz. Keep in mind natin, yung 1 hertz is equal to 1 cycle per seconds. Ang ratio naman niya ay 1:1. Example, kapag umikot ang armature ng 60 times, so yun yung frequency. Ang hertz naman ay 60, kasi nga 1:1 ang ratio niya. So, dito sa armature, sa DC motor natin or DC generator, kung ano man yan ay may armature. Armature is the component of electric machine which can carries alternating current or direct current. So, meron tayong example dito, no? Ito yung rotating part natin, ang armature. Ang field poles naman ang siyang stator na hindi gumagalaw. So, sinasabi dito na kapag ang armature natin ay naka-vertical position, hindi siya nagge-generate ng voltage. Tapos, hanggang gumalaw siya, ang rotation niya is clockwise. Pag na-meet naman niya yung horizontal position, nakapahiga na siya, the maximum voltage occur.
So, yung pag naka-horizontal ang ating armature, yung voltage niya ay naka-maximum. Pag naman nakatayo, naka-at rest naman siya, wala siyang na-generate na voltage. Tandaan lang natin yun para sa armature. So, may formula tayo ng frequency of generator. Ang F equal to N times P divided by 120. So, ano yung F? Ang F ay frequency, ang unit niya ay hertz or cycle per seconds. Ang N naman, number of poles. Makikita natin yan sa mga problem, sa given ng problem. Ang P naman ay number of poles. Yung N naman ay speed of rotation. Ito yung dami ng ikot. Karaniwan naka-revolution per minute yung unit niya divided by 120. Okay? DC motor speed and torque develop. What is speed? This is the rotation of our armature of a DC motor. So, yun yung nagde-determine ng bilis ng pag-ikot ng armature sa ating DC motor. Alam naman natin, ang armature is the rotating part of our generator. And then torque. What is torque? This is the movement of force to rotate or to move the object. The force is either push, tulak, pull, hinihila natin. Ang torque, ang formula niya ay T equal to force times the radius of armature. Ang unit naman nito ay meter. So, may dalawang types ng torques, ng force ng torques. Ang pull and push. Mamaya, papalawarin natin kung ano siya. So, ang magiging formula niya ay ganito. N equal to 60 times EV A times A over 100 ay over pond. Yung N natin, yun yung speed of armature, no? Ang 60 naman, constant na yan. Ang EB, back EMF, ang ano niya, volt. Tapos, ang A naman ay number of armature current paths. Tapos, sa denominator naman, ang phi naman ay number of poles. Flux per pole, ang unit niya ay Weber. Say naman, number of conductor. DC motor basic construction and working principle. A DC motor is an essential machine which converts electrical energy into mechanical energy. The basic working principle of DC motor is whenever a current carrying conductor placed in magnetic field experience a mechanical force. So, sa previous video ko, napaliwanag ko na yung DC motor na yan. So, ano lang natin ngayon, i-recall lang natin. Ang DC motor ay nagko-convert ng electrical energy into mechanical energy. Ang pinaka-working principle, yun yung ginagawa ng DC motor. And electrical energy into mechanical energy. So, bakit mahalaga siya? Kasi yung machine, nakakatulong ito sa ating daily life. Napapadali nito yung pamumuhay natin. So, sa DC motor, may tatlong main part. Ang stator, rotor, commutator. The stator is the stationary component of electromagnetic circuit in motor. So, ang stator, siya yung bahagi ng motor na naka-stay. Kaya nga siya ang tinawag na stator. Kadalasan gawa ito sa row of magnet and ang paitsura niya ay pa-cylinder. Ang rotor naman is the rotor is a movement component of electromagnetic system in the electric motor. Yung rotation niya is due to interaction between windings and magnetic field which produce the torques around the axis. Ito naman bahagi ng motor na umiikot or gumagalaw. Bakit siya umiikot? Dahil sa kanyang electromagnetic system. Tandaan natin yung electromagnetic system kung bakit umiikot yung rotor. Ang commutator for DC, this is a speed ring connected at the end of the coil. So, either DC motor siya or DC generator, ang nailalabas niyang unang current ay AC current. So, yung ginagawa ng commutator for DC,
or speed ring, ginagawa niya yung alternating current. Pag dumaan siya sa speed ring, nako-convert ito sa direct current, kaya may DC motor tayo. So, sa magnet naman, repulsion and attraction. Repulsion is a force between two similar or unlike charge, while attraction is a force between two dissimilar like charge. So, dito na ipaliwanag na sa previous video ko, kapag ang magnet natin ay kulay red, this is negative, north pole siya. Sa generator natin, north siya, and south pole. Ang south naman ay kulay blue, which is the positive. So, repulsion, kapag ang repulsion na tinatawag natin, kapag ang north and north, kapwa north to north, magdidikit, alam naman natin ang north is negative. Negative sa negative, sila ay magre-repulsion o magre-repel sila, hindi sila magdidikit kasi hindi sila similar. So, kapag naman attraction, alam naman natin ang kapartner ng positive ay negative. So, yung south and north pole na magnet, kapag nagdikit, sila ay mag-attract. Attraction ang tawag doon. DC motor back EMF. When a conductor cuts through lines of force, it indulges an electromotive force, EMF, or voltage. Dito, if the armature rotate, it will also cut the flux. Pag umikot yung armature, magkakat siya ng flux. And then, yung flux na yun, magge-generate ng voltage within the armature, it will make back EMF. Okay? Kapag ang conductor ay nag-cut through the lines or ang flux, it will create an electromotive force or EMF, yun yung voltage natin. Tandaan natin yung nagagawa ng electromotive force sa back EMF. So, dito meron tayong Fleming left-hand rule. So, ano lang natin yan, no? Kailangan natin ng left-hand rule natin. Pag ang thumb natin ay mechanical force at ang intuturo naman natin, magnetic field going to right position, and then hinlalaki naman current going down. Igaganyan lang natin yan para ma-determine natin yung flow sa generator. That's how the left-hand rule will benefit us. Same. So, ang topic naman natin ay DC generator characteristic. The fundamental characteristic of the DC generator is the absence of change in polarity. If you connect a DC voltage signal to the resistor, the resulting current will always flow in the same direction. Tandaan lang natin na ang DC generator characteristic ay kapag kinonect natin ang voltage signal sa resistor, magkakaroon ito syempre ng voltage. Yung voltage na yun ay nagpo-flow in one direction or in the same direction. Okay? Tapos may types tayo, the separately excited DC generator. A DC generator whose field windings or coil is energized by a separate or external DC source is called separately excited DC generator. Dito sa excited DC generator siya. So, ang power supply niya ay DC current. Usually, battery. So, alam naman natin ang DC current, kadalasang example niya ay battery. Ang supply yan ang gagaling sa battery. So, ang voltahe ay dadaloy kaya ang magkakaroon siya ng magnetic properties. Kapag nagkaroon na ng magnetic properties, gagalaw na ang armature.
So, kapag gumalaw ang armature, magka-cut siya ng flux. Alam naman natin kapag nag-cut ng flux or pag nag-rotate ang armature, magge-generate na siya ng electricity. Series wound generator. The field and armature circuit connected in series. Dito sa series wound generator, ang field windings ay nakapaikot sa field post. Pag makakapal yung mga nakaikot sa field post, malakas din yung na-generate ng electricity. So, tapos naka-connect in series, hindi siya na-parallel, naka-series siya. Kapag ang series ginagamit, meron itong Q-turn tick wire, o konti lang yung ikot, pero keep in mind natin, ang wire na ginagamit natin ay matataba sa series wound generator. Shunt, di ko alam kung tama, shunt wound generator. Shunt generator is the type of direct current electric generator in which field windings or armature windings are connected in parallel. So, dito naman naka-parallel siya. So, ang shunt wound generator ay isang direct current. Ang field windings and armature ay nakakonect sila in parallel naman. No? Tandaan natin ang shunt wound generator when the load current increase, tumaas yung current, yung voltage naman niya, yung output voltage, ay magdi-decrease kasi they are inversely proportional. Yun lang. Short shunt generator. DC generator is in which only shunt field windings is in parallel with the armature windings. So, if the current increase in the load, nag-increase siya ng load sa current, no? Directly proportional siya. Sa series, tataas naman ang load, bababa naman ang generated voltage. Dito naman sa tayo, dito nakaparallel siya. So, ano siya, inversely, kabaliktad. And then, saka, yung mga DC generator natin, siya yung nagko-convert ng DC generator, siya yung nagko-convert ng electrical energy into mechanical energy, no? Ang generator ay nagpo-produce ng voltahe para magkaroon tayo ng electricity. Yung voltage na yun ay driven by the rated speed sa prime mover. When the generator has built up the voltage, it is gradually loaded with resistive load and readings are taken at substitute intervals. Ito yung ating tanong sa midterm number 1 question. A 4-pole generator has 5 conductors on the armature. If the generator is running at 1,200 revolution per minute, find the average voltage generated between brushes for lap windings and a wave winding. The total flux per pole is 1 times 10 to the 6 power. So, ang hinahanap daw natin yung average voltage generated. So, dalawa yung tinatanong dito sa problem number 1. So, inilista ko na to para mapadali tayo, para ma-explain natin mabuti. Ang N, speed of armature, ang unit niya ay RPM. Ang A naman, number of armature current paths. EB, back EMF, voltage yung unit niya. Ang P naman natin ay nangangahulugan na number of poles, P. Say naman natin, number of conductors. Ito naman, flux per pore, ang unit niya ay Weber. So, ito ay naka 1 times 10 to the 8 power. So, sa number 1, nahanap niya ang lap winding, no? Ang gagamitin nating formula, ere. So, isulat lang natin yung formula para ma-substitute na lang tayo palagi. Ganyan.
Sulat lang natin. Yung 60 ay constant. Yung A naman ay number of armature current paths. So, mapapadali yung ano natin pagsosolve kung maglalagay kaagad tayo ng given sa ating tanong. So, given, ang P nga ay number of poles ay 4 pole nakalagay. Gawin natin ganyan. Ang A naman ay 4, armature 4. And then, ang say naman, or number of conductor ay 500. Ito siya, conductor 500. Ang N naman ay, speed of armature naman ay revolution per minute, 1, 2. Revolution per minute. Ang flux per pole naman natin ay 1 times 10 to the 6 power. So, dito sa formula natin, may Pound's formula tayo. So, ano ba yung P? Lagay lang natin dito. Ang P nga ay 4 multiply by flux per pole. This is, ito yon 1 times 10 to the 6 power. And then, multiply by N. Yung N natin ay speed of armature. Multiply natin dyan. Yung N dito ay naka-revolution per minute. So, hindi tayo magugulo. Yan ay 1, 2. Times, ang say naman natin, number of conductors, mababasa natin, 500 conductors. So, ilagay lang natin 500. Over 60, constant yan, kasama yan sa formula. Multiply by A. Ang A naman natin, number of armature current paths. So, 4. Lagay natin ulit 4. Multiply dito. So, pwede natin gawin, pwedeng times na unit na ganyan, or pwede rin tuldok, times 8 power, kasi 8 power siya, no? So, magka-calculator tayo ngayon. Magka-calculator na ito. Ano lang natin, sulat lang natin sa calculator. I-input lang natin sa calculator. So, makakakuha tayo ng 100 volts. Ito yung ating lap windings. Yan. Ang formula natin ay ito. So, sa B naman, inilista ko na yung 2 per paths. Ang A niya ay number of armature. Caret paths siya. So, 2. Kasi nga, ang pinag-uusapan ay wave windings. So, ang gagamitin pa rin nating formula ay ganun pa rin. So, ilagay na natin. Ganun pa rin. Gamitin pa rin natin yung given natin para mapadali tayo. P4 multiply by 1 times 10 to the 6 power multiply by 1, 2. Parang walang nabago dito, no? Ang say naman, 500 conductors. Ay, hindi pala nakikita sa video. 60. So, dito maiiba na yung A natin. Magiging times 2 na siya. Times 2. Ayan, times 2. Times, ito. Yung ito siya. Dito. Tapos, calculator lang natin. Yun, nakakuha tayo ng 200 volts. Ito naman yung wave windings natin. Ito ay lap windings. Para mapadali tayo sa pagsosolve, ilista muna natin yung given para malaman natin. Given, formula, tapos dapat naiintindihan natin kung ano yung pinagsasabi dito, yung meaning ng bawat formula, bawat nilalaman ng formula. Siyempre, dapat nauunawaan natin yung mismong problem. Ayan.
So, nakakuha tayo ng 100 volts, tapos 200 volts naman dito sa wave windings at 100 naman sa lap winding. So, sa number 2 naman, ang tanong sa number 2, a short shunt compound generator has a full load current at 60 ampere if the series field resistance is 0.04 ohm and a diverter carries 24 ampere. So, ito yung mga given natin. May 60 tayong ampere, 0.04 ohms, tapos 24 ampere. What is the diverted resistance? So, ang hinahanap natin ay RD. Yan. Mag-list na tayo ng ating given para mapadali lang tayo sa ating pagsosolve. So, sa current load, meron tayong 60. Yan. Okay, input lang natin. Tapos, RSE, meron tayong 0.04 ohm. Ito siya. ID, meron tayong diverter carries 24 ampere. So, ang hinahanap natin ay diverted resistance. Una, para magawa natin yan, ito yung ating formula. Input lang natin, no? Mapapadali tayo kapag mayroon na tayong given. Ano lang yan. So, may current load tayo na 60 ampere. Lagay lang natin. 60 ampere minus 24 ampere. Okay. Calculator lang natin. Mahina tayo sa math. So, makakakuha tayo ng 36 ampere dito. Ampere ang magiging unit. Series siya, kaya natin minus. Series. Pag katapos niyan, karon tayo ng formula na connected in parallel. Ay, sorry. Connected in parallel. Para makakuha tayo ng final answer natin. So, ang gagamitin nating formula, RD is equal to ISE multiply by RSE ulit. ISE, RSE naman dito. Divided by ID na formula. So, input lang tayo. Nakakuha tayo ng ISE dito. Ito siya. Ere. 36 ampere. Sulat lang natin. Pwede tayo maglagay ng given. Ganyan. Ampere. Multiply by. Ito siya. Ito yung RSE natin. 0.04 ohms naman. Nating ohms. Over. ID natin ay 24 ampere. Ito, kita natin ID, ano? Okay. ID dito. Madali lang. Substitute lang. Ampere. So, i-calculator lang natin ulit siya. 36 times 0.04 divided by 24 ampere, makakakuha tayo ng 0.06 ohms. Yan ang ating final sagot natin. Siya ay, ang hinahanap nga natin ay what is the diverted resistance. So, siya ay diverted resistance. Ganyan ang pagkuha ng diverted resistance. Dito, kailangan mahalaga nating nauunawaan natin yung formula upang kapag nakapaglagay tayo ng given, masosolve natin kaagad. Kasi kapag di natin alam ang formula or yung pag-i-input ng given natin, ay hindi tayo makakasolve ng maayos. So, dito, series siya, kaya natin pinag-minus, okay? Para kasi dalawa yung ampere eh. Kaya, minus muna natin. Tapos, nakakuha tayo ng unit sa ampere. Ito siya. I-input natin. RSE naman natin ay nailagay natin ay 0.04 ohms dahil andito siya sa formula. Series field resistance siya. I-input lang ulit natin. Tapos, yung ID niya ay may 24 ampere siya. Diverter carriers. Input lang natin ay ang final sagot ay 0.06 ohms. Siya ay diverted resistance. Maglalagay tayong ganyan para alam nang magche-check sa atin kung yung hinahanap natin itong final. Okay? Yun. So, number 3 question.
Babasahin natin to para maunawaan ulit natin. A short shunt compound generator has a shunt field resistance of 77 ohms, a series field resistance of 0.0008 ohms, a accumulating pole winding resistance of 0.005 ohms, and an armature resistance including brushes of 0.02 ohms. So, ang hinahanap natin, when the armature current is 128 ampere, the generated EMF is 254.2 volts. Calculate the power delivered. So, dito, kinopya ko lang, sir, yung ating na-discuss mo, sir, na ang ibig sabihin ng RF ay shunt field resistance, RA naman ay armature resistance, RC commutator resistance, EG maliit na G, malaking E, generated EMF. Okay? So, input lang tayo. Gagayahin lang natin etong may meaning para matandaan natin kaagad. Ang hinahanap natin ay power delivered. Calculate natin siya. RF, shunt field resistance, meron tayo to. Meron tayong 77. Lagay tayo dito. 77, ang unit niya ay ohms. Okay. Armature resistance naman, meron tayong 0.008 ohms. To. Okay. Ito tayo, 0.008 ohms. Pwede tayo maglagay ng S, rather. RA naman ay armature resistance. Ay, sorry. Okay. RA's, where's the RA natin? Okay, 0.2. Ang RC naman natin, ang meaning ng RC ay commutator resistance ay 0.005 ohms. Basic lang, ano? Ayan siya, nakalagay. Resistance, 0.005 ohms. Meron naman ay, so, hanapin natin yung pinakamataas na, pinakamataas na ampere. So, meron tayong 128 ampere. Okay? Keep in mind natin dito, ito yung ohms, ano? So, ito naman ang ampere. Ang na-generate naman yung EMF, generated EMF ay 204.2 volts. Yan, sabi ko nga, pag naglagay tayo ng given, medyo hindi na tayo malilito dito. Kasi, malalaman na natin kaagad. So, using the formula, sulat ko. Using the formula of terminal voltage. Hanapin mo natin yung terminal voltage. Terminal voltage. Ay, pinagpapawisan na tayo. Natetense tayo. EG. Ito yan, ha. Paano na nga yung formula nun na hindi tumitingin sa papel? So, EG times terminal voltage pala. Terminal voltage VT equal to, ay, mali ito, mali. Ito. Plus yan. Ito, yung unit na to. RA plus RC. So, input lang natin. EG, meron tayong 254.2 volts. Huwag na natin nilagay yung volts kasi haba. Ito naman, meron tayong 128 ampere. Huwag na rin natin nilagay. Times ang RA natin, meron tayong 0.2. Yan. Ang meaning nga ng RA natin ay armature resistance. So, hanapin lang natin yung armature resistance dito.
Ganun lang kadali. 0.2. Ito. Okay? 0.2. 0.2 plus 0.05. Okay. Ito siya. RC, RE. Ito. Okay. I-calculator lang natin dito. Napaka-basic lang ng pagka-calculator natin. Nahanap natin yung terminal voltage. So, i-calculator natin. 254.2 minus 128 times 0.002 plus 0.005. So, makakakuha tayo ng 231 volts. Unit niya volts, ha? So, yun. Nakakuha tayo sa terminal voltage natin ng 231 volts. Okay. Ito, nilagay ko lang kasi hindi naging kasya. So, to get the IF, kailangan natin ng ganitong formula. Ito, from the derived formula na rin to. Rekta-rekta na tayo. So, kailangan natin ng BT kasi kinuha muna natin yung terminal voltage para makakuha tayo dito. 231 volts divided by RF natin ay, ang RF ay 77 ohms. So, i-calculator lang natin. 231 divided by 77. So, round off, 3 ampere. 3 ampere siya. So, to get the, to get the power power delivered, PL, power delivered. Ito ang magiging formula niya. Okay. 128 to minus minus 3 ampere. Ito nakuha natin, IF. So, i-ganun lang natin. So, meron tayong 25 amps. Okay, ganun na rin natin. Okay, to get the power delivered, magkakaroon tayo ng formula na PL equal to IL na maliit, VF term okay, masyadong medyo mahirap-hirap. So, IL natin ay 125. Where's the 125? So, 125, no? Multiplied 231 divided by 1,000. Ito yung watts. Watts to watts. So, i-calculator lang natin ulit. Times 231 divided by 1,000. So, in decimal point, makakakuha tayo ng 28.8 kilowatts. Yung medyo mahirap tong number 3, pero sana naintindihan natin, naunawaan natin. Input lang tayo sa given, kaya ito sir, inilagay ko to para mapadali tayo, may guide tayo. Kasi ang daming dito ang daming amps na kinukuha. Tapos dito naman, IF, pag minusin lang natin 231 divided by, di pala minus sir, divided by 77 ohms natin dito. Makakakuha tayo ng 3 ampere. So, pag yung 3 ampere natin, IF, ito siya, minus ng 128. Ang 128 natin ay ere. Ito. So, makakakuha tayo ng ampere. Ampere sa ampere yung dalawang given na yan. Yan. Kaya kailangan natin yung, so, ayan. 28.8 kilowatts ang ating final sagot sa number 3. Okay, sa number 4 naman tayo. Una, basahin natin yung question. Number 4, 5 kilowatts of 120 volts compound generator has an armature resistance of 0.25 ohms
A series field resistance of 0.04 ohms and a shunt field resistance of 57.5 ohms, assuming a long shunt connection and a voltage drop at the brushes of 2 volts, calculate the generated EMF at the full load. So, medyo marami tayong given. So, ganun pa rin, mag-list pa rin tayo ng given. Ito, from sa discussion ni Sir. So, ang power delivered, ang magiging unit na ay P. Ganyan siya. Ano lang natin to may basis lang natin. Ang power delivered niya ay 5 kilowatts. Okay. Ang terminal voltage naman niya, VT yan, sa unit. Sa ganyan. VT ay 120 volts. Ito siya. Ang armature resistance naman natin ay 25 to sa problem. 23. Sa armature resistance naman natin, ang unit niya ay RA 0.23 ohms. Series resistance naman ay 0.04 ohms. Okay. Ang shunt field resistance naman ay ito siya, no? Nakalagay na sa formula. Tutok-tutok na lang. Okay. Ay 57.5 ohms RF. Ang voltage drop naman niya ay 2 volts. Ito siya, no? Voltage drop 2 volts. Okay. Voltage drop 2 volts. Ito siya. So, mayroon na tayong given, no? So, nahanap daw dito ay generated EMF at the full load. So, una, yung pag i-divide muna natin tong dalawa na to para makakuha tayo ng 2 ampere. PL divided by terminal voltage. So, dahil nakapag-input na tayo ng ating given, madali na lang. Ito, co-convert natin to sa watts. So, kilowatts, magiging 5,000 watts divided by 120 volts. Ito siya, no? Ito. Dinivide natin. Ito ay F. Okay. 41.67 dahil round off na natin siya. Ilang decimal. Ito magiging unit niya ay ampere. Ganun rin natin. Kunin ulit natin yung IF. Magiging formula niya to ay R terminal voltage divided by RF. Ang RF natin ay shunt field resistance naman. So, VT natin, terminal 120 volts divided by 57.5. So, calculator ulit natin. $20.086. Ang magiging unit naman niya ay ampere. Okay. Medyo mabusisi yung last question natin, no? So, paano na nga? Ito, tapos, pagmaminusin. Okay, pagminusin lang natin to. Ito, una IF minus yan. Okay. So, unit niya to 2.086 minus 41. Ito siya, 41.67.
Makakuha tayo ng ganyan. Calculator lang natin ulit. Ay, plus pala to. Plus. Sorry. So, magiging plus siya, no? 43.756. Ang magiging unit niya ay ampere dahil parehas lang ampere dito. So, nakuha natin yung 3 ampere na hinahanap. So, tapos ang formula naman ng generated EMF at full load ay ito siya. So, kita ba? Ayan. Hindi na ito sa video. Itong dalawa, pagpa-plus lang natin yung una nating nakitang ampere, 41.67 ampere plus ito, 2.0086 ampere. Pag pinag-plus natin, makakakuha tayo ng 43.756 ampere. So, lastly, para makuha natin yung generated voltage, gagamit tayo ng formula na ganito. Okay, ito. Generated EMF equal to terminal voltage plus RL SE B. So, meaning ng VBC ay brush contact voltage drop. Ito yung voltage drop ay 2 volts. So, input lang ulit natin. Sorry, 120 volts plus 1A. What is the 1A natin? 43. Okay, ito. 43. Ayan, ito. 43. 43.756 ampere. Multiply RL natin. 0.23 plus 0.04. Itong dalawa. So, i-calculator ulit natin. Plus 2 volts to. 120 plus 43.756 multiply by 0.23 minus 0.04 plus 2. Makakakuha tayo ng... So, ang generated EMF niya ay 133.8 volts. Ito yung generated EMF at the full load. At the full load.